Samahan nyo nga kami mga te sa aming first ever long ride papuntang Infanta Quezon para ma-experience ang Agos River at dumaan na rin sa sinasabi nilang Batman Loop. Gamit lang ang Honda Navi namin na Sigris. So ang katanungan namin nung araw na to ay kung kakayanin ba talaga ng Honda Navi ang biyahe na to ng balikan? Ano, tara, alamin natin. Hello guys, kami nga pala si Han and yan, mahilig kami bumiyahe kung saan-saan kaya samahan nyo kami sa aming biyahe vlogs at kung bago ka dito sa channel namin, ay welcome sa'yo. So anyways, balik tayo sa ating vlog. Gabi pa lang bago ang ride namin, niready na namin si Igris. Chinek namin ang mga gulong, siguradong okay ang lahat at nagpa-full tank na rin kami para ready na siyang ibiyahe kinabukasan. At syempre, niready na rin namin ang mga gamit namin. At ang hindi mawawala sa travel na to ay ang aming Insta360 X5. Since gusto namin makapture ang buong biyahe namin, sinigurado rin namin na ready ang camera para wala kaming mamiss na magandang moment at view along the way. Anyway guys, share ko lang din na meron kaming small business na ang pangalan ay Insta360 ni Kumpare, kung saan nagpaparenta kami ng iba't ibang Insta360 cameras na pwede nyong gamitin sa inyong long rides, travel, vacation at iba pang adventures. Nice! Kaya kung mahilig din kayong bumiyahe at gusto nyong makapture ang buong trip nyo pero wala kayong sariling camera, no need to buy, just rent. Kaya kung may upcoming travel, long ride o adventure kayo at gusto nyong i-document ang experience yun, nandito lang ang Insta360 ni Kumpare. So anyways nga ate, balik tayo sa ating rides. Isang beses pa lang kami nagpagas niyan at talagang sinuwerte kami sa weather dahil ang ganda ng panahon ng araw na to. Although may nadaanan kaming isang part na sobrang foggy talaga, as in mga te, ang dilim at medyo nakakatakot din. Nakala ko nga bigla na lang uulan pero buti na lang at hindi naman, kaya tuloy-tuloy lang ang biyahe namin. Anyway, around 4:30 AM gumaya kami, tapos 5 AM naman nung nakaalis kami ng Antipolo at 7 AM naman kami nung nakarating kami dito sa Little Baguio. Hindi naman kami nagtagal dito, nagpicture lang kami saglit, bumili lang ng tubig at saka lumarga na agad. Hindi pa kami kumakain nung time na to, kaya ang plano namin baka kumain na lang kami along the way or kung kakayanin doon na lang mismo sa mismong pupuntahan namin. Sa totoo lang ate, sobrang excited namin pero pareho kaming kinakabahan kasi first time namin bumiyahe ng ganto kalayo gamit lang si Navi. At hindi rin ito sobrang planado, basta gusto lang talaga naming subukan. Siyempre, gusto rin naming makapture ang buong experience gamit ang Insta360. At habang tumatagal ang biyahe, mas lalo namin na-appreciate ang view dahil grabe ate, sobrang ganda talaga ng mga nadadaanan namin. At dito talaga sulit na sulit ang pagdadala namin ng Insta360. Sa totoo lang ate, napakarami namin nadaan ng mga falls. Gusto sana naming matry maligo dun kaso next time na lang kasi ang goal namin today is ang Agos River lang. 8:30 nga nung makarating kami dito sa Agos River pero nagpagas lang kami sa may unahan lang naman mga te. Pagkarating nga namin, nag-avail lang kami ng floating cottage worth 1K mga te. Tapos kumain na kami sa may labas dyan na wala lang yung clip, kaya dito na tayo sa kung saan nakakabalik lang at kakatapos lang namin magpahinga at magsiswimming na mga person. Sobrang saya lang namin mga te dahil napakaganda ng weather talaga nung araw na to. Saktong-saktong panahon, hindi sobrang init, hindi rin naman umuulan. Thank you Lord dahil nakisama ang weather sa amin. Monday nga nung pumunta kami rito kaya wala masyadong tao. Maswerte rin kami nung time na to dahil maganda talaga yung tubig, malinaw dahil sabi ni kuyang nagbabantay may time doon na kulay putik ito. At sakto lang yung punta namin dahil hindi umuulan kaya thank you Lord talaga, pinaranas niya sa amin kung gaano kaganda dito. Makalipas nga ng ilang oras na tapusin ang aming pagsiswimming dyan ate, 3 PM na nag-asikaso na kami at nagpalit na ng damit at maya-maya lang din ay umalis na kami para hindi na kami gabihin ng bongga. Around 3:30 PM nga nung nag-decide na kami bumiyahe pa uwi. At ang daan namin pa uwi ay ang pa-Batman Loop na. At ngayon nga guys, masasagot na namin ang katanungan kung kinaya nga ba ng Navi namin ang balikan na biyahe. Syempre naman guys, kinaya ng Navi namin ang long rides na to. In fairness naman sa kanya, kahit pa mataas o palusong ang daan, ate, kayang-kaya niya. Kahit pa ang daan ay sobrang malubak, kinaya niya pa din talaga. Wow. Ayan, nakikita nyo naman. Pagkatapos nga ng lubak session, nandito naman kami sa chill ride lang. Hindi naman kasi kami nagmamadali mga te. So nung time na yun, huminto muna kami at nag-unat-unat lang kami saglit tapos tuloy na ulit kami. May nakita nga kaming kainan at kumain na nga lang rin kami dito, nagpahinga tapos umalis na rin ulit kami. Anyway, 3 beses pala nag-gas si Lab sa long ride na yan. Kung kinaya ng Navi namin ang long ride na to, abay syempre kami din. Kahit nakakapagod, masakit sa katawan at syempre masakit sa wet poo, sobrang sulit pa rin dahil sa bawat pagod may kapalit na magandang view, bagong experience at memories na mababalikan namin. So ayun lang mga te, sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin sa first ever long ride namin. At kung nagustuhan nyo ang rides na to, don't forget to like, comment, and subscribe. And kung gusto nyo rin mag-rent ng Insta360 for your next adventure, message nyo lang kami. At dito na nagtatapos mga te. Salamat sa panonood!